Pagkatapos ng kasal namin ni Lisa, mas lalo kong naramdaman ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Pero may isang bagay na bumabagabag sa akin. Hindi ko pa nakikilala ang kanyang pamilya. Sa tuwing tinatanong ko siya, palagi niyang sinasabing, sa tamang panahon, mahal. Darating tayo dyan. Hanggang isang araw, sinabi niyang bibisita na kami sa kanilang bayan sa isang liblib na probinsya sa Visayas. Matagal ko na iyong gustong mangyari, kaya pumayag agad ako. Maliit at tahimik ang kanilang bayan, napapalibutan ng makakapal na kagubatan. Kakaunti lang ang mga bahay at mukhang sinauna pa ang karamihan. Pagdating namin sa kanilang lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan, sinalubong kami ng kanyang ina at dalawang kapatid. Mabait sila, pero may kung anong kakaibang bagay sa kanilang kilos-yuros, parang masyadong matatalas ang tingin, masyadong matalim ang ngiti. Halimuyak ng sariwang dugo, bulong ng kanyang ina habang niyayakap si Lisa. Napalunok ako, baka hindi ko lang narinig ng tama. Nagdiwang sila sa aming pagdating. Masarap ang pagkain, euros, inihaw na baboy, pritong isda, at isang ulam na hindi ko matukoy kung ano. Kinain ko lang ito para hindi maging bastos. Habang nag-uusap, napansin kong ang ibang kapitbahay ay dumudungaw sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ako. Nang mapansin nilang tumitingin ako, mabilis silang naglaho sa dilim. Nang gabi, nagising ako sa kaluskos. Tumayo ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Natanaw ko ang pamilya ni Lisa sa mailikod ng bahay, nakapalibot sa isang patay na baboy na nakabitin sa puno. Hindi karaniwang pagkatay ang ginagawa nila na parang may ritual. Tumingin si Lisa sa akin, nakangiti. Pero ang ngiti niya ay hindi tulad ng dati, tila may matulis na pangil ang kanyang mga ngipin. Pinahid ng kanyang ina ang kamay sa dugo ng baboy at ipinahid iyon sa mukha niya. Anak, malapit na, sabi nito. Napaatras ako. Sa takot, napatama ako sa isang lumang mesa at bumagsak ang isang florera. Lumingon silang lahat sa akin. Raymond! Ang tawag ni Lisa, naglalakad palapit. Hindi siya galit, pero may kung anong nagbabago sa kanyang itsura. Mas lumalalim ang kanyang mga mata, mas tumatalas ang kanyang mga kuko. Aswang kayo, halos pabulong kong nasabi. Hindi namin gusto itong itago ito sa'yo, mahal, sabi niya. Pero ngayong alam mo na, kailangan mong pumili. Lumayo ka. Sigaw ko. Pero bago ako makatakbo, naramdaman ko ang malamig na kamay ng kanyang ina sa aking balikat. Tumakbo ako palabas ng bahay. Ramdam ko ang malamig na hangin sa balat ko, ang malalaking puno sa paligid na parang bumabaluktot para pigilan ako. Narinig ko ang isang halakhak sa likuran ko. Mahal, hindi mo kami matatakasan. Dumilim ang paligid. Hindi ko alam kung dala ito ng takot o may kung anong kapangyarihan silang ginagawa. Sumubsob ako sa lupa at bago pa ako makatayo, isang pares ng matutulis na kuko ang lumapat sa aking dibdib. Huwag mong patayin, utos ng ina ni Lisa. Gusto kong makita kung tatanggapin niya ang kapalaran niya. Hinilan nila ako pabalik sa bahay. Nang magising ako, nakagapos na ako sa isang lumang upuan. Nakapalibot sa akin ang pamilya ni Lisa. May dalawang pagpipilian ka, sabi ng kanyang ina. Maaari kang sumali sa amin, maaari kang mamatay ngayon. Tumingin ako kay Lisa na lumuhod sa harapan ko. Raymond, mahal kita. Hindi ka namin papatayin kung pipiliin mong maging isa sa amin. Tao ako. Sigaw ko. Hindi ako katulad ninyo. Ngunit mahal mo ako, di ba? Hinawakan niya ang mukha ko. At hindi ko gustong mawala ka. Sa sandaling iyon, alam kong wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ko sila sasamahan, mamamatay ako. Dahan-dahan akong tumango. Ano ang kailangan kong gawin? Nangiti si Lisa at kitang-kita ko ang matatalas niyang pangil. Dahan-dahan siyang lumapit at naramdaman ko ang malamig niyang hininga sa aking liit bago lumapat ang matulis niyang mga ngipin.
At mula noon, hindi na ako muling naging tao.